Ipinagpatuloy ni Shane ang kanyang ginagawa. Ano bang pakialam niya sa mga personal calls ni Clyden? Di pa ba siya sanay na kapag may calls ito ay bigla na lang nawawala ng ilang araw at bigla ulit lilitaw kung kailan ito gusto? Nginitian na Shane ng mapait ang sarili. Di siya dapat makaramdam ng kung ano-ano kasi mulat sa Paul ganun ang relationship na meron sila. The best she can do is to distance herself from him kahit ano pa mang pagpapakyut ang ginagawa nito sa harapan niya. Di ang kagaya ni Clyden Villacorda ang basta nilang naa-attract sa kung sinong Ponso Pilata. The thing is, gusto lang nitong maglaro at pinaglalaroan lang kanyang puso. Natapos si Shaina sa kusina, ngunit di niya nakita ang asawa. Nasa room siguro nito, ngunit pinagkibit ba lang niya ng balikat? Bagkos naghanda na siya para mas maaga siyang makarating kina Ana. Simpleng puting bestida lang at flip-flop na sandal ang sinuot. Pinares ang malit na pulang sling bag para sa kanyang wallet at cellphone. Tinalian lang din ng simpleng ponytail ang kanyang buhok. Nagpulbo lang din, saka naglagay ng konting lip gloss. Pagtingin niya sa salamin at tawa sa sarili, bumata siya na ilang taon sa kasuotan compare kapag corporate ang kanyang suot. Paglabas sa kwarto napatigil siya na makita si Clyden sa sala. Perenteng nakaupo sa sofa tila naghihintay. Naka-jeans lang din ang itim, ganun din ang suot na t-shirt, sapatos at cap. Ang bata nitong tingnan. Malayong malayo kapag naka-coat and tie. He is so cute and super charming at di niya mapigilan na hindi mangiti. Palagay niya isa siyang teenager kapag nakikita ang kanyang crush. It's either you're hooked with my charm or you're mocking at me. Sad ni Clyden na nakatayo na pala. Nakahalokipip to at mariin din ang ginawang pag-inspection sa kanya. In your dream. Natawa lang ako dahil hindi ka naka-business attire. Inirapan pa niya ako no at pumasok sa kusina. Really? Akala ko na-hypnotize ka sa kagapuhan ko. Sad ni Clyden na nakasunod din sa kanya patungo sa kusina. Napatawa na lang din sa Shaina sa tinura nito. Alam niya nagjo-joke lang yon dahil never niyang narinig na pinagmalaki nito ang itsura. Nilagay niya lahat sa basket ng mga lunchbox na niluto niya and she's ready to go. Nagulat pa siya na nag-insist ito na siya na ang magbubuhat. Ako na, just go ahead sa pupuntahan mo. Saan ni Shaina dahil kahit papano, ayaw din niya na siya ang cause of delay lalo na sa lakad nito. She's never been a priority to someone, lalo na sa taong kaharap na trying hard yatang magpaka-gentleman. I will go with you. Huh? Are you serious? Am I joking? Let's go, ang dami mong dakdak. Kinikilig ka lang eh. Saan ni Clyden at di ni Shaina napigilang bigwasan ito. Gwapo ka sana kaso nahangin na ng utak mo. The thing is, I'm still gwapo to your eyes. Pahayag nito at pinikutan nito ng eyeball. Ano pa bang masasabi niya? Kahit sabi niyang nagpaka-conceited ito'y totoo naman na si Clyden ang pinakagwapong lalaki sa kanyang mata. Ayaw lang niyang ipahalata ang pagkakilig dahil baka lalong lumaki ang ulo nito. After a while, binabagtas na nila ang daan papunta kina Ana. Ito na rin ang nagda-drive at siyang tagasabi kung saan liliko o di kaya kumanan at kumaliwa. Mga 20 minutes narating na rin nila ang squatters area na kinaroroonan ni Ana. Bago sila bumaba, lihim na siya inang inobserbahan ng kasama. Iniisip niyang baka magbaback out ito dahil sa uri ng lugar na kinaroroonan nila o di kaya'y mandidiri sa mga nakikita. Sa estado ng buhay ng lalaki, para niya tong hinila mula sa langit. Palakarin sa hindi kaaya-ayang daan, lalo ng amoy mula sa mga imbornal. Marami ring mga tao sa gilid ng daanan na animoy hindi mapagkakatiwalaan. Halos kilala na rin sa Shaina ng mga tambay na naroon, kaya kinawayan at nginitian niya ang mga ito na siya ay batiin. Magandang araw, Madam Ganda. Nakangising saan ng mga to. Kung di niya kilala ang mga to, natatakot na siya sa itsura nila. Magandang araw din po sa inyong lahat. Makikiraan po kami. Kakamustahin po sana si Tatay Adolfo. Magalang niyang pahayag habang nakangiti sa mga to. Ay, no problem, Madam Ganda. Basta kayo po, safe na safe kayo dito sa amin. Saad na may katandaang animo na kainom at sinang-ayunan ng mga kasama nito. Salamat po sa inyo. Kunin niyo po ito pandagdag sa merienda niyo. Saad ni Shaina sabay abot sa 500 piso na siyang kinatuwa ng mga yon. Thank you, Madam Ganda. Pagpalain kayo ng may kapal. Tuloy na po kayo, kanina pa yung kasama niyo nandyan kina Adolfo. Sige ho, Manong, salamat. Paalam niya habang iniisip kung sinong sinasabing kasama nila. Okay ka lang ba? Pansin na Shaina sa kasama na walang imik habang buhat-buhat ang kanilang dala na sumusunod sa kanya.
I'm perfectly fine. Just wondering how you get along with them. They are good people. We just need to learn how to play their music. That's amazing. Saad ni Clyden at kinindatan niya ito. Ate Ara! Si Dennis, bunsong kapatid ni Ana. Nasa tapat sila ng kubo ng mga ito at halos lumabas na rin ang mga kapitbahay ng mga to pagkarinig sa palahaw ng bata. Ate! Kasunod namang lumabas si Ana at tuwang-tuwa pagkakita sa kanya. Kamusta? Okay lang ate. Kala ko di ka na pupunta wala na akong bibenta. Konti na lang, tingnan mo. Excited na pahayag ni Ana at tinuro pang kinalalagyan ng munting tindahan nito. Wow! Very good ah! Sinulat mo na ba ako ng mga wala dyan? Ay oo ate, halos lahat na po. Ay nako, kailangan na natin bumili kung ganon, sayang kita mo. Nakangiting pahayag ni Shaina, tuwang-tuwang tumango iyon. Ito pala si Kuya Clyden mo, kapatid ng best friend ko at isa rin siyang mapagkawang gawa. Hello po sa inyo, Sir Clyden. Salamat po at nakapunta kayo dito sa amin. Magalang na pahayag ni Ana sa binata. Hello Ana, kamusta kayo? Mabuti po sir, ang gwapo niyo naman po. Kayo po yung kasama din ni Ana sa ospital, no? Matabel na sabi ni Ana dito. Lihim sa Shainang napangiwi, ngunit biglang nawala ang agam-agam ng umitito sa bata. Salamat, oo, ako ngayon. Sabi ko na nga po hindi ko po kayo makalimutan at ang gwapo-gwapo niyo po. Ana, kamusta si tatay? Asan siya? Pagkakat ni Shaina sa matabil na dila ng bata. Nag-aalala siya. Di sanay si Clyden sa ganto at baka magsungit, pero di naman dahil napakaganda ng pagkakangiti. Ay, oo nga po pala. Pasok po kayo, nasa loob po siya. Chine-check up po ni Dr. Chan. Masayang pahayag ni Ana. Di naman makapaniwala ang dalaga sa narinig. Tinignan niya si Clyden ngunit nakakunot ito ng noo. Miss Shaina, what took you so long? Akala ko hindi ka na darating. Mula sa pintuan narana si Dr. Chan. Nakatago ang mga mata habang nakangiti. Hi, Doktor, nagluto po ako. So nice to see you here. Paayag ni Shainang lumapit pa dito at pinagbunggo ang mga kamao. Masaya siyang makitang muli ang mabait na doktor. Actually, ito ang kasama na nag-asikaso sa tatay ni Ana sa paglabas sa ospital mula sa mga papers hanggang transportation pa uwi dito sa bahay nila. He's so kind at tulad niya may puso pa rin para tumulong. Wow! I should taste that para ma-judge natin ang skills mo sa cooking. Nakatawang pahayag nito. Speaking of pagkain, naalala ng dalagang kasama. Oh, by the way, Mr. Clyden Villacorda is here. He wants to visit Tatay Alfredo also. Oh, nice to see you again, Mr. Villacorda. How are you, bro? Si Dr. Chan na nalagay sa ere ang kamao para batiin to. I'm good, bro. Glad to see you here. Sagot ni Clyden saka giniya rin ang kamao. Chinek ko si tatay and good news is getting better and better. Nice to hear that. Siyempre, magaling at maalaga ang kanyang doktor. Thanks. At siyempre, dahil din maalaga at napakagandang DSWD Secretary ng taon. Si Dr. Chan labis nagpatawa sa kanila na malakas. By the way, congratulations. I heard you're the new face of your company. Thank you. Nakachamba lang. How did you know anyway? Well, connections. Ang doktor at lalo siyang tumawa sa gesture nito. You deserve a treat. I'm past with that. Sked na lang pagpunta sa ospital ninyo. Magbibigay tayo ng mga kits at pagkain sa mga pasyente mo. Wow, that's more like it. Sabi mo yan, ha? Yes. Saad ni Shaina at tinaas pa ang kanang kamay para ipakitang seryoso siya sa sinabing commitment. That's my girl. Bilis magdesisyon, walang paligoy-ligoy. I am so in love with you na. Malakas na biro ni Dr. Chan at tinawanan lang niya ng malakas. Natutop niya ang mga labi nang tumikim si Clyden na kanina pa nakapangunot ng noo sa kanyang tabi. Let's get inside na makakain na, total past 11 naman na. Pahayag ni Shaina sa mga to. Nagpatiunang pumasok ang doktor kasunod siya, ngunit pasimpleng hinila siya pabalik ni Clyden. What is he doing here? Chine-check ang tatay ni Ana. Sinabi niya kanina, di ba? Did you talk about meeting her? No, it's a coincidence. Really? What's your point? Is he courting you? In my dreams, he likes you. Ikaw lang naman dyan ang nag-iisang umaayaw sa akin. Pabalong ni Shaina na sagot. Lalong kumunot ang noo ni Clyden kaya nginitian niya ito. Ang dami niyo pong alam, pasok na po tayo. Saad niya habang nagmarcha na siyang pumasok.
Kung di niya kilala si Clyden, baka napagkamalan niyang matindi ang nararamdamang selos. Asa pa siya. Sa loob, masayang-masaya si Tatay Adolfo sa kanilang pagdating. He even wanted to get up in his wheelchair asikasuhin sila, pero pinigilan niya ito. Upo lang po kayo dyan, kami nang bahala dito ni Ana. Pahayag niya sa matanda, habang nakarehistrong matinding pag-aalala na hindi na maestima ng mabuti. Pasensya na anak. Okay lang po tayo, huwag kayong mag-alala. Magpagaling po kayo para sa sunod matikman na namin ang luto. Sabi ni Ana, at napakasarap daw po ng luto ninyo. Saad niya at lalong sumigla ang matanda sa tinuran niya. Nilabas ni Shaina ang mga dalang pagkain at ipinatong sa maliit na mesa. Katulong na si Ana sa paghahanda habang sina Clyden at Dr. Chan nag-uusap sa may pinakasala sa munting barong-barong. Di na siya inaalam anong pinag-uusapan ng dalawa, pero di labos maisip na napakadaling nag-engage ang dalawa sa isa't isa. To think aloof na aloof si Doc Chan sa presensya ni Clyden, samantalang isa'y halos nagingit-ngit na makita na madatnan ang doktor dito kanina. Pinatawag niya na kay Ana ang dalawa para kumain. Maging ang nakababatang kapatid nito'y pinatawag niya na rin. Nasa maliit na tindahan ng mga to at sila ang kasalukuyang tumao doon. Marami pa rin kasing bumibili lalo na sa mga batang nasa paligid. Naglagay siya ng pagkain sa pinggan at ibinigay kay Tatay Adolfo na nasa wheelchair. Salamat anak. Wala pong anuman. Damihan niyo po ang kain para mabilis po kayong gumaling. Saad niyang nakangiti at tumango-tango iyon. Siya namang pagpasok ng dalawa sa may kusina na halos nakayuko. Sa katangkaran ilang dangkal na lang ang tutok nila sa bubong ng bahay. Let's eat. Saad niya sa mga ito, sabay abot sa styrong pinggan. Nagdala rin siya kanina para walang masyadong problema si Ana para sa paghuhugas ng kanilang pinagkainan. Wow, it looks delicious, pahayag ni Dr. Chan. Sa katawaan niya, siya na lang nagsandok ng pagkain nito at inilagay sa plate nito. Thanks, mukhang mabubusog ako nito. Kunwari takam na takam ang doktor at tinawanan na ito. What do you like? Baling naman ni Shaina kay Clyden na tila nag-iisip pa kung alin ang kukuning kainin. Masarap tong sinigang na hipon, try it. Sabi niya habang sinasalukan niya to na naturang pagkain. Iniabot niya dito pero muntik niyang matampal ang noo nang maalalang tamad tong magbalat ng mga ganong klaseng pagkain. I'll do it for you unless you want adobo. The shrimp looks tastier. Okay, di na rin siya nag-atubili pa. Pinunasan niya ng tisyong kamay at simulang balakasin ang balat ng hipon. Di pa man niya nababalatan lahat ng hipon ni Clyden nang pumasok ang tatlong bata. Agad siyang tumayo. Inalalayan ng mga to para kumuha ng pagkain. Shaina is so mother-like at the moment. Hindi pa nga nakahako ng sariling pagkain pero todo estima siya sa lahat ng kasamang naroon. She treated them fairly, mapabata at matanda. Siya naglalagay ng pagkapagkain sa mga plato ng mga to na animoy nanay. Aside from the food, ito rin ang dahilan kung ba't naparami ng kain ng lahat. Sino ba namang di mapaparami kung gantong may taga-karga ng kanin at ulam, may taga-abot pa ng inumin at dessert? Water, Doc? Thank you. Ana, kuha kayo dito ng dessert. Aniya sa mga bata, pagkakuha ng pagkain, ay pumunta sa kabilang parte ng bahay para doon kumain. You want salad? Balang niya kay Clyden habang inaabot ang tubig. Clyden never had this kind of treatment kapag kumakain. Yung tipong kulang na lang subuan ka para maging convenient kang kumain. Throughout his life, into his formal type of eating practices, mapa sa bahay man, travel, business, or even pagkasama mga kaibigan. Even Samantha, her girlfriend, did not do this to him. At this time, he felt special kahit pantay-pantay naman ang ginagawa ni Shaina. Hindi pa man siya sumasagot sa tanong nito. Kung gusto niya ng salad, naroon na. Naglalagay na sa plastic ng salad sa Shaina. She's so gentle and caring, galaw ng galaw. Tingin ng tinin. Chinecheck kung may karga pa ang plato ng bawat isa. She's busy taking care of them but still looking fresh and beautiful. Di ni Clyden tuloy maiwasang obserbahan bawat kilos ng katawan nito. And everything is her is likeable. Try this. Saad pa nito sabay abot na naka-plastic ng dessert. Masarap bro, I attest to that. Pakli ni Dr. Chan na nakadalawang hirit na. Pangatlo mo na yan. Pabirong saad ni Shaina at nagkatawanan ng mga to. Tinikman din ni Clyden ang binigay ng dalaga at di siya makapaniwalang humirit din ng pangalawa.
Ito lang yata ang araw na naparami siya ng kain. He always watches diet kaya naman napakaganda ng kanyang katawan. Pagkatapos ng kainan, magkatulong silang Shaina at Ana sa pagliligpit. Nagtungo sa may pinakasalang dalawang lalaki kasama si Tate Adolfo at doon nagkwentuhan. Pagkatapos silang magligpit ni Ana, tinungo nilang munting store para tingnan at ilista ang mga ubos na ninang paninda. Ate, parang gusto ko pa magtinda ng fishball. Bakit ayaw mo na nitong store? Suggestion ni Ana. Hindi ate, gustong gusto ko po pero magdadagdag ako ng negosyo yung pagbebenta ng fishball. Nakikita ko si Aling Choling napakaraming customer. Ah, okay. Kaya mo pa ba? Kayang-kaya ate. Nandiyan naman si Dennis na kasama ko at titingin din sa store. Paano naman yung sauce? Alam mong gumawa? Madali lang ate. Manonood ka sa YouTube kung paano gumawa at makikigamit ako sa kaibigan ko may cellphone. Hay nako, teka nga tingnan nga natin. I-search mo dito sa phone ko. How to make fishball sauce. Isulat mo yung proseso at pagkatapos isulat mo lahat ng kailangan mo. Sige ate, salamat. Excited na pahayag ni Ana lalo na nang iabot niya ang cellphone niya dito. Pagkahawak ng gadget, excited na umalis ng store ang bata. Kung saan to pupunta, kinibit balikat na lang niya bagkos, tinignan ang laman ng store. Nagsusulot siya ng mga naubos na parinda nang biglang maamoy niya ang napakabangong pabango ni Clyden. Kahit di niya siya inatingnan, alam niyang palapit to sa kinaroroonan niya. What keeps you busy? Said na to habang nakatayo sa kanyang likuran. He is so mabango at di niya mapigilang lihim na singhoten. A little inventory, wala na pala silang paninda. Simpleng pahayag ni Shaina at patuloy ang ginagawa. Umalis na pala si Doc. There is a kind of emergency sa ospital. Kailangan yata siya. Sabihin ko na lang daw sa'yo. Ah, okay. Tawagan ko na lang siya mamaya. Why? For what? Mabilis sa tanong ni Clyden. Nahinto si Shaina sa pagsusulat na wala siyang balak tingnan ito. Para magpasalamat. Is that even necessary? I mean, pumunta siya with his own will. He is a nice person. He deserves a simple appreciation. Maikling pahayag niya at pinagpatuloy ang ginagawa. Thanks also to you. Kahit busy ka, nagbigay ka ng oras para dito. Alis ka na rin kung may pupuntahan ka pa. Mag-commute na lang ako pag uwi ko. Maya-maya ipahayag niya. Clyden is a busy person at baka meron tong na-schedule na meeting. Now you don't like me here. Pahayag ni Clyden na may halong hinanakit ang boses, kaya't naparingon siya bigla dito.